Kinaumagahan, isang paru-paro na may matingkad na kahel na mga pakpak ang marahang lumilipad sa ilalim ng malinaw at bughaw na kalangitan. Wala itong kamalay-malay sa karahasang naganap bago ito tuluyang damapo sa balikat ni Monran Sahar, na tahimik namang nagbabantay kay Yisay habang nagpapahinga ito. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang napaungol si Yisay at sa wakas ay nagising mula sa mahaba at nakakapagod na pagkakatulog. Tahimik lamang na nakaupo si Monran sa may pintuan ng silid. Nang tuluyan ng magkamalay si Yisay, agad niyang nakilala ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Ipinakilala nito ang sarili bilang Monran, isang propesyonal na mangangaso ng demonyo. Walang pag-aalinlangan nitong ipinaalam kay Yisay na kung may sama ito ng loob dahil iniligtas niya ang buhay nito nang hindi niya hinihingi ang pahintulot, malaya itong magalit o magreklamo sa kanya. Ngunit habang nakikita ni Yisay ang mukha ni Monran, muling bumalik sa kanyang isipan ang nakakatakot na alaala ng massacre. Bumungad sa kanyang alaala ang ganap na pagkawasak ng kanilang tahanan at ang mga puntod ng kanyang pamilya na winasak din. Doon niya napagtanto na hindi pala yun isang masamang panaginip. Totoong nangyari ang lahat. Napakabigat ng katotohanan yun para kay Yisay. Habang nakatingin siya sa mga bendahe na nakabalot sa kanyang katawan, malinaw niyang naalala kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat at kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Ngunit isang bagay ang lubos na ikinagulat niya. Wala ni isang peklat ang natira sa kanyang katawan mula sa matitinding paso na kanyang natamo. Napakahusay ng naging paggamot sa kanya na para bang walang nangyaring matinding pinsala. Dahil dito, buong pusong nagpapasalamat si Yisay kay Monran sa pagpapagaling at pag-aalaga sa kanya. Hindi rin niya maiwasang mamangha sa lahi ng Daka-Avi, na tila may kakayahang gumawa ng pambihirang bagay. Samantala, labis namang humanga si Monran sa kakaibang kalmado ni Yisay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito. Para kay Yisay, sinabi na ni Monran na hindi siya isang demonyo at maayos din naman ang pakikitungo nito sa kanya. Kaya para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano man talaga ang pagkatao o lahi ng babaeng nagligtas sa kanya. Muling binigyang diin ni Monran ang kanyang pangalan habang patuloy na sinusuri si Yisay, ramdam niyang may kakaiba at espesyal na bagay na nakatago sa loob ng batang ito. Pagkatapos, naitanong niya kung napag-isipan na ba ni Yisay ang dati niyang alok ang sumama sa kanya upang matutunan ang sinaunang sining ng pagpuksa sa mga demonyo. Ipinangako ni Monran na bibigyan niya ito ng ligtas na lugar na matitirhan at ng kapangyarihang kakailanganin nito upang maisakatuparan ang pinakamalaking paghihiganti laban sa mga halimaw na Samire sa kanyang buhay. Ngunit hindi basta-basta naniwala si Yisay sa biglaang kabutihang ipinapakita ni Monran. Napangiti ng mapanlinlang si Monran dahil napansin niyang mabilis mag-isip ang bata. Ipinaalala niya kay Yisay na kung tunay nitong pipiliing sumama sa kanya, kailangan nitong paghandaan ang buhay na naghihintay sa kanila. Maninirahan sila sa pinakaloob na bahagi ng teritoryo ng Daka-Avi, isang malupit at halos hindi matirhang lupain na puno ng magulong enerhiya ng mga demonyo. Sa lugar na yun, walang humpay na naghihirap ang mga ordinaryong tao. Lalong naging nakakatakot ang ekspresyon ni Monran habang ipinapaliwanag niya kung gaano kahirap ang kanyang pagsasanay, araw-araw ay magiging parang impyerno, at walang magiging madali para kay Yisay. Nang marinig yun, tahimik na inulit ni Yisay sa kanyang isip ang salitang, impyerno. Ngunit sa halip na matakot, ibinaba lamang niya ang kanyang tingin at nanatiling kalmado. Para sa kanya, kung hindi ganoon kahirap ang pagsasanay, hindi niya kailanman magagawang lipulin ang lahat ng demonyong Samire sa kanyang buhay. Sa kanyang mga mata ay nagliyab ang matinding determinasyon. Buong tapang niyang pinili na sumama kay Monran at tinanggap ang kanyang magiging kapalaran bilang isang mangangaso ng demonyo, nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Napatawa ng mahina si Monran nang mapagtanto niyang kahit sinubukan niyang takutin ng kaunti ang bata, hindi man lang natinag ang kanyang determinasyon. Dahil dito, nagpasya na siyang simulan ng paghahanda kay Yisay. Ngunit bago sila makaalis at bago magsimula ang tunay na pagsasanay, kailangan munang bumalik sa dati nitong lakas ang katawan ng bata. Kaya isang mangkok ng mainit na pagkain ang inilapit ni Monran kay Yisay at mahigpit nitong ipinagutos na kainin niya ang lahat hanggang sa huling subo. Wala itong balak na payag ang mag-iwan pa ng kahit isang piraso ng pagkain. Kahit nakabalot pa sa kanyang kumot, tahimik namang sinunod ni Yisay ang utos ng kanyang bagong guro, wala siyang reklamo at agad na nagsimulang kumain. At sa simpleng sandaling yon, nagsimula ang panibagong buhay ni Yisay, ang kanyang buhay bilang isang alagad ng isang demon hunter. Samantala, malayo sa kanilang kinaroroonan, ang matatiyog na bundok ay tuluyang nabalot ng makapal at nakakatakot na hamog. Para bang may mas madilim na kapalarang unti-unting papalapit.
Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy sa paglalakad sina Yisay at Monran sa gitna ng masukal na kagubatan. Habang palalim sila ng palalim, agad naramdaman ni Yisay na lalong bumibigat at tila sumisikip ang hangin sa paligid. Ipinaliwanag ni Monran na dulot yun ng napakataas na konsentrasyon ng demonic energy. Mahigpit din niyang binalaan si Yisay na huwag nitong bibitawan ang sagradong lubid na dala nito. Patuloy silang naglakbay sa malalim na bahagi ng kagubatan hanggang sa tuluyan silang huminto sa harap ng kanilang destinasyon. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang Waizu Temple. Sa unang tingin pa lamang, malinaw ng tila ipinagbabawal sa mga tao ang pagpasok sa lugar na yun. Nakapaskil sa harapan ng isang babala na nagsasabing bawal ang mga tao at dapat agad na bumalik ang sinumang nagpapahalaga sa kanyang buhay. Sandaling nag-alinlangan si Yisay at napaisip kung dapat ba talaga siyang pumasok. Ngunit sa halip na seryosohin ang kanyang pag-aalinlangan, tila inaasar pa siya ni Monran, para bang tinatanong nito kung natatakot na ba siya. Gayunpaman, tiniyak ni Monran na wala siyang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag nitong siya ang pinuno ng lugar na yun at walang sino man sa mga Dakaavi ang magkakaroon ng lakas ng loob na tutulan ang kanyang desisyon. Natigilan si Yisay nang mapagtanto ang tunay na kahulugan nito. Ang kanyang bagong guro ay hindi lamang isang ordinaryong mangangaso ng demonyo, siya pala ang pinakamataas na pinuno ng mga mahiwagang nilalang na naninirahan sa lugar na yun. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang napakalaking pintuan ng templo. Sa likod nito ay lumitaw ang isang tanawing hindi kailanman inakala ni Yisay na makikita niya. Sa kailaliman ng mga bundok ay nakatago ang isang napakalawak na pamayanan na puno ng buhay at makukulay na tanawin. Malaking kabaligtaran yun sa madilim at nakakasakal na kapaligiran sa labas. Habang bahagyang ipinagmamalaki ni Monran ang ganda ng kanilang tahanan, hindi naman maalis ni Yisay ang kanyang mga mata sa paligid. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng ganitong kagandang lugar sa gitna ng mapanganib na kabundukan. Nang mapatingin siya sa ibaba, doon niya napansin ang isang mahalagang bagay. Ang bawat nilalang na gumagala sa paligid ng templo ay isang Dakaavi. Hindi nagtagal, napansin din ng mga residente si Yisay, isa-isa silang napatingin sa kanya nang may matinding pagkagulat. Hindi sila makapaniwalang may isang tao na nakapasok sa kanilang sagradong lupain. Biglang bumigat ang buong paligid dahil sa matatalim at mapagmatsyag na tingin ng mga Dakaavi. Ngunit ilang sandali lamang ay biglang nawala ang kanilang pag-aalinlangan nang makilala nila kung sino ang kasama ni Yisay. Si Monran, agad nitong itinaas ang kanyang boses upang makuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, formal niyang ipinakilala si Yisay bilang kanyang bagong alagad. Umalingaw-ngaw ang malakas na tinig ni Monran sa buong bakuran ng templo, malinaw na ipinapakita sa lahat na mula sa araw na yon ay kabilang na si Yisay sa kanilang pamilya. Tahimik na nakinig ang mga Dakaavi at tinanggap ang hindi inaasahang balita. Bagamat noong una ay nagduda sila sa pagkakaroon ng isang tao sa kanilang templo, mabilis ding nawala ang kanilang pag-aalinlangan. Kung si Monran mismo ang nagdala kay Yisay roon, wala silang dahilan upang tumutol. Lubos na namang namangha si Yisay, isang salita lamang mula kay Monran ang naging sapat upang tuluyang magbago ang pakikitungo ng lahat sa kanya. Matapos ang pagpapakilala, sinabi ni Monran na oras na upang tumungo sila sa mas mahalagang bagay. At ang tinutukoy niyang mas mahalagang bagay ay isang napakalaking piging na agad nagpanganga kay Yisay sa sobrang dami ng pagkain. Isang masiglang tagapagluto ang dumating dala ang mas marami pang karne, bilang pagsunod sa mahigpit na utos ng kanilang pinuno. Habang nakatingin si Yisay sa napakalaking bundok ng pagkain sa harap niya, hindi niya maintindihan kung paano ito makatutulong sa kanyang layunin na puksain ang mga demonyo. Ngunit mahinahong inilagay ni Monran ang kanyang kamay sa ulo ni Yisay at ipinaalala sa kanya ang pinakamalaking pagkukulang niya sa ngayon. Madalas nitong nakakalimutang isa pa rin siyang bata. Ipinaliwanag ni Monran na bago maging isang makapangyarihang mangangaso ng demonyo, kailangan muna niyang palakasin ang kanyang katawan. Para magawa yon, kailangan niyang kumain ng maayos at matulog ng sapat. Binalaan din siya nito na kung sasayangin niya ang kanyang mga taon ng paglaki, pagsisisihan niya yon ng husto pagdating ng panahon. Unti-unting naunawaan ni Yisay ang punto ng kanyang guro. Kung ang pagpapalakas ng kanyang katawan at pagkakaroon ng sapat na lakas ang kinakailangang hakbang upang tuluyang mapuksa ang lahat ng demonyo, handa siyang seryosohin maging ang kakaibang pagsasanay na ito. Kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, agad niyang sinimulang ubusin ang lahat ng pagkain na nakahain sa mesa. Bigla namang umalingaw-ngaw ang masiglang boses na papalapit sa silid kainan habang tinatawag ang kanilang pinuno. At siya ay si Gona. Dumating siya na may malawak na ngiti at may dala pang isang napakalaking plato ng karne.
Samantala, kinailangan ng umalis ni Monran upang asikasuhin ang ilang mahalagang bagay. Bago siya umalis, inutusan niya si Gona na maghanda ng komportabling lugar na matutulugan ni Hisay. Habang puno ng pagkain ang bibig ni Hisay, hindi niya maiwasang isipin na kung ito ang tinatawag na impyerno na ipinangako sa kanya ng kanyang guro, mukhang hindi naman pala ito ganoon kasama. Masiglang ipinakilala ni Gona ang kanyang sarili at agad na pinaglaruan ang buhok ni Hisay. Labis siyang namangha nang mapansin niyang walang sungay ang bata, dahil hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong klaseng tao. Nang malaman niyang 10 taong gulang lamang si Hisay, tuluyan siyang natigilan sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ang isang batang ganoon pakabata ay kumilos at mag-isip ng higit na matanda kaysa sa kanyang edad. Napag-alaman din na 22 taong gulang si Gona, ngunit agad na ipinaliwanag ng mabait na tagapagluto na ang mga Daka-Avi ay 2 beses na mas mabilis tumanda kaysa sa mga tao. Kaya kung tutuusin, halos 1 taon lamang ang pagitan ng kanilang antas ng maturity. Dahil dito, masayang ipinahayag ni Gona na siya na ngayon ang opisyal na nakatatandang kapatid ni Hisay. Pinaalalahanan naman siya ng tagapagluto na alagaan ng mabuti ang kanilang bagong miyembro. Nanatiling tahimik si Hisay habang pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari sa paligid niya. Hindi pa niya alam kung paano tutugan sa kakaibang pagtanggap ng mga Daka-Avi sa kanya. Sa huli, tuluyan niyang naubos ang kanyang pagkain hanggang sa sobrang puno na ng kanyang tiyan at halos hindi na siya makalakad ng maayos. Sa ganitong paraan, matagumpay niyang natapos ang unang yugto ng kanyang kakaibang nutritional training. Habang pasuray-suray na naglalakad at hawak ang kanyang sumasakit na tiyan, napabuntong hininga si Hisay dahil sa sobrang kabusugan. Napatawa naman si Gona at tiniyak sa kanya na sa kanyang edad, mabilis din niyang matutunaw ang lahat ng kanyang kinain. Ipinaalala rin niya kung gaano kaswerte si Hisay dahil mismong si Monran ang nagtuturo sa kanya. Dahil dito, tiyak na maiinggit sa kanya ang iba pang mga Daka-Avi. Dahil dito, lalo tuloy naisip ni Hisay kung talagang ganoon ba kahanga-hanga ang kanyang bagong guro. Halos hindi makapaniwala si Gona na hindi pa alam ni Hisay ang tungkol kay Monran. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pinuno ay isang buhay na alamat na mahigit 300 taon nang nakikipaglaban at pumupuksa ng mga demonyo. At higit sa lahat, napakalaki ng agwat ng kanyang kapangyarihan kumpara sa iba, sapat para masabing mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng Daka-Avi sa buong templo kapag pinagsama-sama. Tahimik na pinag-isipan ni Hisay ang napakalaking revelasyong kanyang narinig. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan ng mga ordinaryong tao at ng pambihirang lahi ng mga Daka-Avi. Samantala, pabirong pinanggako ni Gona kay Hisay na kapag naging isang tanyag na mangangaso na siya balang araw, huwag na huwag nitong kakalimutan ang kanyang nakatatandang kapatid. Habang nakikinig, tahimik na pinag-isipan ni Hisay ang kanyang mga bagong kasama, sa kabila ng kanilang kakaibang anyo at pambihirang kakayahan, napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kalaki ang pagkakaiba ng mga nilalang na ito sa mga tao. At nang makita niya ang masayahin at napakatingkad ng ngiti ni Gona, hindi niya inaasahang nakaramdam siya ng kakaibang init at kapanatagan. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan sa sarili niyang miserableng nayon. Ngunit bigla namang nagbago ang kapaligiran, isang malamig at nakakatakot na presensya ang biglang bumalat sa paligid. Bago pa man nila malaman kung ano ang nangyayari, isang matalim at mabagsik na boses ang nag-utos sa kanila na huminto. Sa kanilang harapan ay unti-unting bumagsak ang mahahabang anino sa lupa. Isang galit na Daka-Avi ang lumitaw at puno ng pagkamuhi nitong kinwestiyon kung bakit may isang maruming tao na naglakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo. Lalong ikinagalit nito ang katotohanang hindi lamang basta nakapasok si Hisay sa kanilang lupain, tumatanggap pa siya ng personal na pagsasanay mula mismo sa kanilang pinakamataas na pinuno. Mabilis na humakbang pasulong ang agresibong Daka-Avi habang mariing kinakawit at ipinipitik ang kanyang mga daliri, na parabang naghahanda sa isang komprontasyon. Sa kanyang kilos ay malinaw na nais niyang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Ngunit sa sandaling makita siya ni Gona, kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Halatang nakilala niya ang taong hamarang sa kanilang daan. Siya si Ilchui Bulanggol. Samantala, hindi na kailangang ipaliwanag kay Hisay kung ano ang ibig sabihin ng titig nito. Agad niyang nakilala ang malupit at mapanlait na tingin ng Daka-Avi. Yun mismo ang uri ng tinging matagal na niyang nakita mula sa mga taong nakatira sa kanyang dating nayon. Isang tingin puno ng pagkamuhi at pagkasuklam, at habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, lalong bumibigat ang tensyon sa pagitan nila. Desperadong sinubukan ni Gona na mamagitan at pigilan ang dalawa, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon.
Sa isang iglap, bumagsak si Yisai sa lupa matapos siyang patumbahin ng malakas na suntok, kahit binalaan ni Go na ang mga ito tungkol sa matinding galit na maaaring ipakita ng kanilang pinuno, hindi naman ito pinansin ng mga nang-aapi. Para sa kanila, normal lamang ang mga mararahas na duel sa lugar na iyon. Bakit ba ninyo ginagawang malaking bagay ang lahat ng ito? Para sa mga Daka-Avi, normal lamang ang pagsasanay at pakikipag-duel sa Ghost Guardian Temple. Ngumiti pa si Ilchoy at ipinaliwanag sa kanya na ang ginagawa nila ay para lamang ipakita kay Yisai ang kanyang tunay na lugar. Umaasa siyang tuluyan itong sisuko sa pag-aaral ng exorcism arts upang hindi ito mapahamak sa isang tunay na demonyo dahil hindi nito alam ang sarili nitong limitasyon. Para kay Ilchoy, napakahina pa rin ni Yisai kaya halos hindi na nga niya maituring na tunay na sparring ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang bata, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol kay Monran. Dinala mismo siya ng pinuno rito, dahil dito, inakala ni Ilchoy na tiyak na may kakaibang katangian si Yisai. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit si Yisai ang piniling turuan ng mga lihim ng exorcism art sa halip na siya. Samantala, tahimik na nagtanong si Yisai matapos marinig ang lahat. Doon niya lamang tuluyang naunawaan na ang mga nangyari sa pagitan nila ni Ilchoy ay talagang itinuturing nitong isang sparring session. Sa una, inakala ni Yisai na inaapi lamang siya, dahil dito, mahinahon siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag na yun ang dahilan kung bakit niya patuloy na hinaharap si Ilchoy. Habang nakatira siya sa templo, naisip niyang dapat na lamang niyang tanggapin ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa huli, napagtanto rin ni Yisai na baka siya pa mismo ang nakagambala sa pagsasanay ni Ilchoy. Kaya sa halip na magalit, pinili niyang humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang kanyang naging pagkakamali. Dahil dito, hindi lamang si Go na kundi pati si Ilchoy ay tuluyang natigilan. Hindi nila inaasahan ang ganoong klaseng reaksyon mula sa isang taong katatapos lamang patumbahin. Bago pa man makapagtanong si Ilchoy kung ano ang ibig sabihin ni Yisai, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na suntok. Isang eksaktong suntok ang tumama diretso sa kanyang panga. Sinamantala ni Ilchoy ang perpektong pagkakataon at agad na sumugod, sunod-sunod ang kanyang mabilis na galaw, hindi binibigyan ng pagkakataon si Yisai na makabawi. Halos wala ng oras ang Daka-Avi upang makahinga sa bilis ng kanyang mga atake. Galit at napahiyaw si Ilchoy habang pilit na bumabawi, hindi niya matanggap na ang isang taong itinuturing niyang mahina ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban sa kanya. Sa sumunod na sandali, pumasok na ang atake ni Ilchoy sa depensa ni Yisai at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na malalakas na suntok kay Yisai. Bagamat ilang beses siyang nataman, lalo lamang nadagdagan ang pagkainis ni Ilchoy. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang napapikit si Yisai sa harap ng kanyang mga atake. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, unti-unting napansin ni Yisai ang isang bagay. Nabasa na niya ang galaw ng kanyang kalaban, nang dumaan ang isang mabilis na suntok sa kanyang harapan, madali niya itong naiwasan sa pamamagitan ng pagyuko. At doon niya napagtanto na paulit-ulit lamang ang pattern ng pag-atake ni Ilchoy. Para kay Yisai, napakadaling hulaan ang kanyang mga galaw. Agad namang kumalat ang matinding pagkagulat sa mga nanunood sa paligid. Sa halip na manatiling defensible, biglang nagpakawala si Yisai ng isang buong serye ng mga counter-attack. Napakabilis ng kanyang kilos, hindi makapaniwala si Ilchoy habang pinagmamasdan ang kakaibang liksi ng bata. Hanggang sa dumating ang huling suntok, diretsyong tumama ang kamao ni Yisai sa mukha ni Ilchoy. Kahit hindi tumama sa tindi ng impact, sa gulat na wala ng balanse ang Daka-Avi, napaatras siya bago tuluyang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong yon, malinaw na ang resulta ng laban. Natalo si Ilchoy, habang mabigat ang kanyang paghinga at may bahid ng dugo sa kanyang bibig, tahimik na pinagnilayan ni Yisai ang sinabi noon ni Monran. Tama ang kanyang guro, kung hindi siya kumain ng maayos at pinalakas ang kanyang katawan, tiyak na pagsisisihan niya iyon balang araw. Lumapit si Yisai sa nakabagsak na si Ilchoy at malamig na pinayuhan itong huwag muling maliitin ang sinumang kalaban. Kahit mukha itong mahina, dapat pa rin itong gamitin ang buong lakas sa bawat laban. Dahil kapag tunay na demonyo na ang kanyang kaharap, walang sinumang magpapakita sa kanya ng awa. Sa kabila ng mga natamo niyang sugat, hindi pa rin nagpakita ng galit si Yisai, sa halip, mahinahon pa niyang ipinahiwatig na maaari silang magduel muli sa hinaharap. Pagsapit ng gabi, tuluyan ang nilamon ng dilim ang buong templo sa gitna ng mga bundok. Maya-maya, dumating si Monran sa har upang tingnan kung maayos ba ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Yisai na halos hindi na makilala dahil sa dami ng natamong bagbog at sugat,
Agad niyang napansin ang kalunos-lunos nitong itsura. Sa unang araw pa lamang bilang kanyang alagad, mukhang dumaan na agad si Yisay sa isang napakahirap na pagsubok. Matindi ang hinala ni Monran na pinagkaisahan at inapi si Yisay, ngunit iginiit naman ng bata na isa lamang iyong patas na duel, dahil dito, mahinahon siyang hinayla ni Monran upang gamutin ang mga sugat na natamo niya. Nang magsimula siyang magpagaling, kumislap ang mga kamay ni Monran ng banayad na berdeng liwanag, sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan, mabilis niyang pinagaling ang mga gasgas at pasa sa mga braso ni Yisay. Ipinaliwanag niya na normal lamang para sa mga batang lalaki na minsan ay mag-away o magtunggali, ngunit mariin din niyang pinaalalahanan si Yisay na kapag lumala na ang sitwasyon, dapat itong lumapit agad sa kanya. Agad nakilala ni Yisay ang pambihirang healing spell na ginagamit ni Monran, yun din ang parehong mahika na ginamit niya noon upang pagalingin ang matitinding paso sa katawan ng bata. Sinubukan ni Yisay na tiyakin sa kanyang guro na wala namang dapat ipag-alala, ngunit agad na nakita ni Monran na may itinatago siya. Direkta niyang tinanong kung nakapagpakawala ba talaga si Yisay ng kahit isang malinis na suntok kay Ilchoy sa kanilang laban. Sa pagkakataong yun, naging tapat si Yisay at inamin na wala siyang nagawang malinis na tama laban kay Ilchoy, hindi rin naman niya gustong lumikha ng hindi kinakailangang gulo habang naninirahan siya sa tahanan ni Monran. Bigla namang hinawakan ni Monran ang ulo ni Yisay gamit ang kanyang kumikislap na mahika. Nagulat ang bata sa biglaang kilos ng kanyang guro. Bahagyang naiinis si Monran habang patuloy na ginagamot ang mukha ng matigas ang ulong bata. Para sa kanya, sapat ng trabaho ang pag-aalaga sa isang pasaway na alagad na laging nasasangkot sa gulo. Muli rin niyang ipinaalala kay Yisay na formal na niya itong ipinakilala bilang isang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya ayaw niyang makita itong kumikilos na parang isang estrangherong nakikitira lamang at umaasa sa kanilang kabutihan. Tahimik na ipinangako ni Yisay sa kanyang sarili na tatandaan niya yon. Habang nakapatong ang mainit na kamay ni Monran sa kanyang ulo, muling bumalik sa isipan ni Yisay ang nangyari sa kanilang laban. Naalala niya kung gaano katindi lumaban si Ilchoy at kung paano nito halos walang ipinapasok na kahit isang atake sa kanyang depensa. Dito ipinaliwanag ni Monran na talagang mataas ang antas ng martial prowess ni Ilchoy, sapat ang kanyang kakayahan upang makipaglaban ng maayos kahit sa mga ganap ng matatanda. Dahil dito, naging interesado si Yisay at napaisip kung kaya na ba ni Ilchoy na manghuli ng mga demonyo ng mag-isa. Ngunit biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Monran. Matigas ang kanyang tingin habang ibinibigay ang isang malupit na katotohanan. Kung haharap si Ilchoy sa isang tunay na battlefield upang manghuli ng demonyo sa kasalukuyang kalagayan niya, mamamatay siya ng walang duda. Ipinakita ni Monran kay Yisay ang malupit na realidad ng kanilang mundo. Kahit gaano kalakas ang katawan ng isang tao, maaari pa rin siyang mamatay sa isang tunay na demon hunt kung hindi siya sapat na handa. Ipinaalala rin niya kay Yisay kung paano niya nagawang pabagsakin noon ang isang nakakatakot na halimaw gamit lamang ang simpleng asin. Sa pamamagitan nito, binigyang diin niya na walang saysay ang purong lakas kung walang sapat na kaalaman. Para maging isang tunay na demon hunter, kailangan ng malalim na kaalaman upang makalikha ng tamang taktika at kondisyon na kinakailangan upang makamit ang tagumpay. Pagkatapos, itinuro ni Monran ang malaking kahinaan ng dalawang batang lalaki. Si Ilchoy ay may kakayahan sa pakikipaglaban ngunit kulang sa estratehikong kaalaman. Samantala, si Yisay naman ay may sapat na kaalaman ngunit kulang pa sa tunay na martial dexterity. Ipinaalala niya na kung isa lamang sa dalawang yon ang taglay ng isang hunter, halos tiyak na mauuwi ito sa kamatayan kapag humarap sa isang napakalakas na demonyo. Dalawang daliri ang itinaas ni Monran habang ipinapaliwanag ang pinakamahalagang aral. Tanging ang taong tunay na nakapagtataglay ng kaalaman at martial dexterity ang may kakayahang maging mahusay sa sining ng exorcism. At doon niya ibinigay kay Yisay ang kanyang unang opisyal na gawain. Lumipas ang mga araw, at nagsimulang dumating ang taglagas. Ang mga dahon ng mga puno sa paligid ng templo ay unti-unting nagkulay pula, na nagbibigay ng kakaibang ganda sa buong kabundukan. Samantala, sinimula ni Yisay ang isang matinding pisikal na pagsasanay. Araw-araw siyang tumatakbo sa mababatong daan at masukal na paligid ng templo upang palakasin ang kanyang stamina at tibay ng katawan. Hindi niya pinapahintulutang madaig siya ng pagod. Maging ang mga push-up ay ginagawa niya ng paulit-ulit hanggang sa halos hindi na niya maitaas ang kanyang katawan. Ngunit hindi lamang pisikal na lakas ang pinagtutuunan ni Yisay. Matapos ang kanyang pisikal na pagsasanay, ilang oras naman siyang nananatili sa napakalaking aklatan ng templo.
Doon ay tahimik niyang pinag-aaralan ang napakaraming sinaunang aklat, unti-unting pinupuno ang kanyang isipan ng kaalamang kakailanganin niya upang balang araw ay maging isang tunay na demon hunter. Samantala, isang maliit na Daka-Avi na may malambot na kulay lavender na buhok ang tahimik na nagmamasid kay Yisai, makikita sa kanyang mga mata ang halong pagtataka at awa habang pinagmamasdan ang paulit-ulit nitong gawain. Mula sa malayo, tinanong siya ni Chanmo kung hindi ba siya nagsasawa sa paggawa ng eksaktong parehong routine sa loob ng isang buong linggo. Mabuti rin ang kanyang intensyon nang alukin niya si Yisai na makipaglaro na lamang sa kanya. Ngunit hindi yun pinagtuunan ng pansin ni Yisai. Para sa kanya, wala siyang oras para sa mga bagay na makaabala sa kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niya kay Chanmo na upang lubos na kilalanin ng kanilang guro ang kanyang kaalaman, kailangan niyang mabasa ang bawat librong nakalagak sa napakalaking aklatan. Halos hindi makapaniwala si Chanmo nang marinig yun. Ayon sa kanya, napakalaki ng gawain yun at maaaring abutin pa ng ilang dekada bago matapos. Ngunit kalmado lamang si Yisai, para sa kanya, hindi naman yun isang parusa dahil talagang nasisiyahan siyang magbasa. Iba naman ang pananaw ni Chanmo, para sa kanya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pagdaanan ang ganoong nakakapagod na gawain. Napansin din niya ang mga bendahe at pasa sa katawan ni Yisai, dahil dito, nagtaka siya kung bakit palagi itong may mga sugat gayong ang pang-araw-araw nitong gawain ay pagbabasa at pisikal na pagsasanay lamang. Ipinaliwanag ni Yisai na upang tunay niyang mapatunayan ang kanyang martial dexterity, kailangan din niyang subukan ang kanyang kakayahan sa aktwal na pakikipaglaban. Lalong naguluhan si Chanmo, hindi niya maisip kung anong uri ng laban ang tinutukoy ni Yisai. Ngunit ang katotohanan ay simple lamang, araw-araw na hinahamon ni Yisai si Ilchoy sa isang duel. At halos araw-araw din siyang nauuwi sa pagkakahandusay sa lupa dahil sa napakalaking agwat ng kanilang pisikal na lakas. Samantala, unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Ilchoy. Sawa na siyang paulit-ulit na hinahamon ng batang tao, hindi niya ito maaaring basta-bastang saktan ng malubha, ngunit hindi rin niya magawang sirain ang matigas na determinasyon ni Yisai. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Go na ang kanilang laban ng may matinding pag-aalala. Sa wakas, naunawaan na niya kung saan talaga nagmumula ang palagiang mga sugat ni Yisai. Hindi niya maiwasang isipin kung talagang inaasahan ba ni Monran na matatalo ng isang tao ang isang Daka-Avi gamit lamang ang sariling lakas. Para kay Gona, isa itong halos imposibleng kahilingan. Gayunpaman, dahan-daang bumangon muli si Yisai mula sa lupa. Para sa kanya, mahalaga ang mga masasakit na duel na yun dahil paghahanda ang mga ito para sa tunay na mundo. Hindi naman maghihintay ang isang mabagsik na demonyo hanggang sa maging handa siyang lumaban. Kaya kung gusto niyang maging tunay na mangangaso ng demonyo, kailangan niyang masanay sa pakikipaglaban kahit sa mahihirap na sitwasyon. Lalong nainis si Ilchoy sa kanyang walang tigil na pagpupumilit. Sa sobrang galit nito, malakas nitong ibinagsak ang paa sa batong sahig. Umalingaw-ngaw ang malakas na impact at nagkaroon ng mga bitak sa mabibigat na tiles. Sa pagkakataong yon, tuluyan ang naubos ang natitira nitong pasensya. Mariin itong binalaan si Yisai na kapag muli pa siyang naglakas loob na humamon, hindi na nito mapipigilan ang sarili at maaaring mabalian ang bawat buto ng katawan ng bata. Agad na sumugod si Gona at pumagitna upang protektahan si Yisai. Nakiusap siya kay Ilchoy na tigilan na ang pananakot sa bata. Dahil dito, napairap lamang si Ilchoy at Padebog na naglakad palayo, naiinis siya dahil parabang nagtatago si Yisai sa likod ni Gona. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang nakikita ng mga ito kay Yisai at kung bakit patuloy pa rin nilang pinuprotektahan ang bata. Ngunit kahit papalayo na si Ilchoy, hindi pa rin sumuko si Yisai. Tinawag niya ito at muling hinamon na magduel sa ibang araw. Ipinangako pa niyang hindi siya magtatanim ng sama ng loob kahit sakaling tuluyang mapinsala siya sa kanilang pagsasanay. Biglang tumahimik si Ilchoy, bahagya itong lumingon habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan si Yisai. Hindi niya maintindihan kung paano nananatiling kalmado ang batang yun sa kabila ng lahat ng kanyang mga banta. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng templo kasama ang kanyang grupo, unti-unti niyang nabuo ang kanyang conclusion. Para kay Ilchoy, talagang wala sa katinoan ang taong yun. Patuloy na naglakad ang grupo ni Ilchoy palayo sa training plaza. Ngunit bago pa sila tuluyang mawala sa kanyang paningin, muli silang tinawag ni Yisai. Hindi pa rin nawawala ang kanyang matibay na determinasyon. Itinaas niya ang kanyang braso habang nagsisimulang umapaw ang enerhiya sa kanyang katawan, at hayagang hinamon si Ilchoy para sa panibagong duel kinabukasan. Wala ni kaunting pag-aalinlangan sa kanyang kilos.
Samantala, lalong nadismaya si Ilchoy habang pinagmamasdan si Yisay na tila walang pakialam sa lahat ng kanyang babala. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang wala siyang tunay na masamang hangarin laban sa bata, kaya kahit paulit-ulit siyang hinahamon, hindi niya kayang sadyang saktan ng malubha si Yisay sa isang simpleng training duel. Ngunit hindi niya rin alam kung hanggang kailan niya mapagtitiisan ang walang katapusang pagpupumilit ng batang ito. Muling nakahandusay sa lupa matapos na naman ng isang bigong pag-atake, hindi maunawaan ni Ilchoy kung bakit ayaw pa ring sumuko ni Yisay. Lalo siyang nagngingit-ngit sa galit dahil para sa kanya, wala namang likas na talento ang batang tao, hindi niya matanggap na balang araw ay maaari palang malampasan ng isang ordinaryong tao ang isang Daka-Ovi. Para kay Ilchoy, halos imposibleng mangyari yun. Samantala, nanatiling tahimik ang bakuran ng Waizu Temple habang walang tigil ang kanilang pagsasanay sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Muli na namang pilit na bumangon si Yisay mula sa lupa. Napakahirap para sa kanya ang bawat kilos dahil halos puro pasa at sugat na ang kanyang katawan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin natinag ang kanyang matibay na kalooban. Habang pinagmamasdan siya ni Ilchoy, may napansin itong kakaiba sa mga mata ng bata. May isang bagay na patuloy na nag-aalab sa titig ni Yisay. Nang direktang magtama ang kanilang mga mata, biglang nakaramdam si Ilchoy ng hindi maipaliwanag na pagkailang. Para bang ang tinitingnan ni Yisay ay hindi lamang ang isang kalaban sa simpleng training duel. Tila may mas malalim na bagay na nakikita ang bata sa likod ng bawat suntok at bawat pagkatalo. Sumikip ang amber na mga mata ni Ilchoy habang pinaghalong galit at pagkalito ang namayani sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit nananatiling ganoon kakalma ang kanyang kalaban. Dahil sa matinding pagkadismaya, bigla niyang pinakawalan ang kanyang galit sa isang mabigat na punching bag. Malakas na umalingaw-ngaw ang impact sa buong training area. Muli niyang hinampas ang punching bag ng sunod-sunod, na para bang nais niyang ilabas roon ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Sa kaibuturan ng kanyang isip, aminado siyang unti-unti na siyang nababaliw sa walang katapusang pagpupumilit ni Yisay. Ngunit hindi niya hahayaang malampasan siya ng isang tao sa sarili niyang teritoryo. Habang patuloy siyang nagsasanay, bumalik sa kanyang isipan ang masayang ngiti ni Gona at ang espesyal na pagkilala na natatanggap ni Yisay mula mismo kay Monran Sahar. Hindi matanggap ni Ilchoy na ang isang bagong dating na tao ay maaaring makuha ang respeto na pinaghirapan niyang makamit. Lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon habang kinukumbinsi ang kanyang sarili na likas na nakahihigit ang kanyang talento. Sa isip niya, hanggat nabubuhay siya, hindi kailanman maaabot ng mga kamao ni Yisay ang kanyang antas. Lumipas ang panahon at unti-unting nagbago ang paligid ng templo. Ang dating matingkad na berdeng mga dahon ay nagsimulang mapalitan ng maiinit na kulay ng taglagas. Sa wakas, tuluyang dumating ang autumn sa Waizu Temple. Naging kulay kahel ang mga dahon ng mga puno, tanda ng walang tigil na paglipas ng panahon at ng napakahabang pagsasanay ni Yisay. Isang buong taon ang lumipas, sa gitna ng bakuran ng templo, muling nagharap sina Yisay at Ilchoy para sa panibagong duel. Isang nag-iisang dahon ng maple ang dahan-daang bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Sa paligid ay naroon sina Gona at ang iba pang kabataang Daka-Ovi, tahimik na pinagmamasdan ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang kanilang mga ekspresyon. Hindi sila makapaniwala sa pagbabagong nagaganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Biglang napaatras si Ilchoy habang hawak ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari yun. Samantala, tahimik na tinitigan ni Yisay ang sarili niyang kamao. Sa unang pagkakataon matapos ang isang buong taon ng walang humpay na pagsasanay at paulit-ulit na pagkatalo, tuluyan ang tumama ang kanyang suntok kay Ilchoy. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming pagtatangka, nakalusot din ang kamao ni Yisay sa depensa ng isang Daka-Ovi.